Naniniwala si Attorney Harold Respicio na dapat ma-impeach ang mga commissioner ng COMELEC kasunod ng umano'y mga irregularidad sa halalan noong Mayo 12. Para naman kay Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, dapat nang mag-resign si Chairman George Garcia na anyay pinolitika ang halalan. Si Jason Rubrico magbabalita. Tinraidor ng Commission on Elections ang taong bayan. Ito ang maanghang na pahayag ni Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela. At dahil aniya dyan, dapat na managot ang mga opisyal ng COMELEC kasunod ng mga irregularidad sa halalan noong Mayo 12. Ayon kay Respicio, dapat na ma-impeach ang mga commissioner ng COMELEC dahil sa pagtatraidor nila sa mga botante. Aniya, ang unang pagtataksil ng ahensya ay ang source code na inilagay sa automated counting machines na hindi tugma sa kanilang source code review report. Ang pangalawa naman ay ang hindi direktang pag-transmit ng datos mula sa ACM patungo sa COMELEC at transparency servers dahil dumaan pa ito sa isang data center kung saan maaaring manipulahin ang datos. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, trinaidor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsesend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers? Napakatagal din, may minuto, may oras. Depende sa lugar. Kapani-paniwala ba yung pangyayaring yun? Bago pa man ang May 12 elections, ay naging vocal na si Respicio sa posibilidad na madaya ang resulta ng eleksyon, lalo na sa transmission ng mga boto. Huwag niyo pong kalilimutan ang panahong ito kung saan tayo ay inabuso at inapi ng administrasyong ito. Huwag niyong kalilimutan sa inyong isip, sa inyong damdamin. Huwag niyong pabayaang mawala ang apoy sa inyong mga dibdib sa susunod na 3 taon para kapag dumating ang panahon sa 2028, maalala niyo pa rin ang panahon na ito at hindi na natin iboboto ang pamahalaan na nagka-countermand ng ating mandato at patuloy na nang-aabuso sa ating karapatan. Hindi pa ipinoproklama si Respicio bilang nanalong Vice Mayor ng Reyna Mercedes dahil sa nakabinbing disqualification case laban sa kanya. Para naman kay Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, malinaw na pinulitika ni COMELEC Chairman George Garcia ang halalan, dahilan para ipinawagan niyang magbitiw na ito sa pwesto. Kasunod yan ng aniyay lantaran at questionableng pagpapadiskwalipika sa kanilang grupo at ang pagpapasuspinde sa kanilang proklamasyon kahit pa malinaw na sila ang isa sa mga pinili ng taong bayan. Giit ni Cardema, kung may delikadesa si Chairman Garcia, dapat na itong maghain ng courtesy resignation, lalo na't ito rin ang hinihingi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga cabinet secretary. Kami ang party list na ibinoto ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, OFWs at milyong-milyong mga Pilipino. Pinaglalaroan nyo ngayon at nagagalit lalo ang maraming Pilipino sa administrasyong ito. Kaya napuno ang Bongbong Marcos, Presidente. Pinagre-resign kayo lahat at sa lahat ng pinagre-resign, ikaw lang ang daming sinasabi na hindi ka kasali sa magre-resign. Wala kang tiwala sa sarili mong presidente at nag-appoint sa'yo, kinakabahan ka na baka i-accept yung resignation mo dahil ikaw naman talaga ang huling head of agency na namulitika bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa kay Cardema, may impormasyon umano mula sa intelligence officers na sinadyang ipitin at diskwalipikahin ang Duterte Youth upang bigyang daan ang Gabriela Porteles na makapasok sa Kongreso. Malinaw naman ayon sa Duterte Youth na sila ang pumangalawa sa may pinakamaraming boto noong Mayo 12 na umabot sa higit 2 milyon katumbas ng 3 congressional seats. Ngunit sa kabila nito,
ay hindi pa rin ipinoproklama ang Duterte Youth Party List dahilan para mas lumalim ang pagdududa ng publiko sa motibo ng COMELEC at sa sinseridad nitong pairalin ang tunay na resulta ng halalan. Kaya sana naman, yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo pang pansinin. Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Iminungkahi naman ni Attorney Ferdy Topacio na magsagawa ng congressional hearing kaugnay sa umano'y mga irregularidad noong May 12 elections. Git niya, mahalagang mailantad ang buong katotohanan at mapanagot ang sinumang responsable sa anumang uri ng katiwalian o kapabayaan. Ang aking suggestion, yun nga, yung katulad na sinabi ko, Committee on Suffrage, mag-hold tayo ng legislative hearings, mag-invite ng resource persons. Invite nyo si Chairman Garcia. Di naman siya pwedeng tumanggi kahit Independent Constitutional Commission. He is still subject to legislative inquiry. Sampina nyo, pasagutin nyo, padlabasan nyo ng mga dokumento. Sama nyo yung mga katulad ni Attorney Harold. On that basis, aside from the fact na makakakuha tayo ng mga informasyon at saka mga statements na maibabago yung Omnibus Election Code. Siguro isama na natin doon na very strict yung grounds for suspension of proclamation. Lagyan natin ng process, hindi yung very vague na when even the standard of evidence of guilt is strong is very vague. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNOY News.